Cristela, huh? That's the name of that beach? Don't tell me. Hinayaan mo lang na agawan ka Gwen ng lalaki ng kung sinong babae. Mariin akong umiling habang nagpapabalik-balik ng lakad sa harap ni Ate Lucy. Nasa loob kami ng malawak niyang living room. Of course, not. I tried to stop Nicolo, and I even talked to that woman but she didn't listen, Ate. Nagmakaawa ako sa kanya. My God, you did what? I swear, if our parents were alive, malalagot ka sa kanila. We don't beg, Gwen. Ano ngang magagawa ko? Ayaw kong mapunta sa kanya si Nicolo kaya ko nagawa yon. Mabilis kong pinahid ang luhang biglang kumawala mula sa mata ko. Naiinis pa rin ako sa fact na hindi nagawang humindi ni Nicolo sa papa niya. He chose to obey him than me. Mahirap kalaban ang magulang, Ate. Ayaw suwayin ni Nicolo si Tito Flavio. Well then he doesn't have balls. How could he do this to you? Nakakahiya. At ikaw naman, pumayag ka na lang, tapos ngayon, iiyak-iyak ka. I love him, Ate Lucy, you know how much I love Nicolo, nag-aaral pa lang kami, mahal ko na siya. He promised me, nangako siyang pakakasalan ako balang araw, at kung kailan malapit na yun mangyari, saka naman ganito. Si Ate Lucy ang lagi kong takbuhan sa lahat ng problema ko, and she always know what to do. Kababalik nga lang niya mula sa business trip sa ibang bansa at ito agad ang binungad ko sa kanya. Ate, help me, anong gagawin ko? Gwen, you need to forget that Nicolo Villarica, kasal na siya. I can't, you know I can't do that, ako dapat yun. Ate, sa akin siya dapat kinasal. Ako dapat ang kasama niya, ang tinatawag na asawa niya. Mahal na mahal ko siya and I can't stop myself from loving him. Hindi noon, hindi rin ngayon. Bumitiw ako at hopeless na napaupo sa malaking sofa. Alam ko naman na hindi tama. Pero hindi ko rin matatanggap na ang lalaking mahal ko at gusto kong makasama habang buhay, ay nasa kandungan na ng ibang babae. Alam kong mahal niya rin ako, nilinaw niya yun sa akin, Ate, pinikot lang siya ng maid nila. Well then, do something, like what? Unahan mo ang babaeng yon. Naguluhan ako sa ibig niyang iparating, unahan. Magpabuntis ka. Ate Lucy, hindi ko yata kayang gawin yan. Then you have to let him go. Wala ka nang magagawa kundi kalimutan iyang nararamdaman mo. Only strong and persistent woman can have their own happy ending, little sister. Kung mahina ang loob mo, magtiis ka na lang. Matagal akong hindi nagkaimig, she's right. I've always been weak, kaya nga hindi ko nakukuha ang gusto ko dahil pinangungunahan ako lagi ng takot at pagdududa sa sarili. Mas hindi ko kayang bitiwan si Nicolo, Ate, well, pumili ka, are you going to let him go? O gagawa ka ng paraan para mabawi si Nicolo? Don't worry, little sister, Ate is here, I will help you. Seriously, motherfucker, she's beginning to annoy me. Mula sa mga papeles sa harap ko, natuon ang paningin ko kay Guillier, nagkukwento ito tungkol sa girlfriend niya or fiancé, I'm not really sure. Paiba-iba ito ng babae, so we lost track of who he's with, being serious or just a random woman. Ano you, akala ko ba, she's the perfect woman for you? Ilang beses mo ba siyang pinagyabang sa amin? Perfect woman, more like the perfect woman to fuck. She's not girlfriend material, aside from getting plastic surgeries, making herself beautiful, wala na siyang ibang alam gawin, marunong din pala siyang lumuhod at bumukaka. Gago ka, Guillier, tandaan mong anak ng politiko yang tinitira mo ngayon, you're gonna be in big trouble if her daddy finds out that you've been his little girl. The last time he fucked a politician's daughter, kamuntika na siyang mapaulanan ng bala, hindi pa rin ito nadadala. Mula kay Guillier ay nabaling naman ang paningin ko kay Frank nang mapansin ang tahimik nito. And I know exactly the reason why. Kumusta kayo? Nakuha ko ang atensyon niya kaya para siyang nagising sa malalim na pag-iisip. Kami, Nino, nagkatinginan kami ni Anthony nang makapagbigay kami ng dalawang magkaibang pangalan ng babae. Dude, why would you ask about her? Tanong ko naman kay Anthony. I thought he was going to divorce his wife for Ira, so... Wait, you're going to divorce your wife? Makikipaghiwalay na ako kay Norisa. Are you serious, man? You said you love your wife. He said that,
And he also loves Ira. I don't get it. Why would he divorce his wife for Ira? Ang alam ko ay baliw na baliw siya sa asawa niya, so what happened? Enough about me. How's your married life? Sa tanong niyang iyon ay natuon naman sa akin ang atensyon nilang lahat. Frank, ako pa ang ginamit para makaiwas sa mga tanong namin sa kanya. Nagsisisi ka pa rin na nagpakasal ka sa kanya. I shook my head before resting my back on my chair. Parang bigla akong napagod nang maalala ang problema ko. I'm just disappointed. It's very disappointing, really. I mean, Amy. We still can't believe you agreed to marry her. It's not that, Guillermo. Then what? May iba ka pang kinididismayahan. Hindi ba magaling sa kama? I looked at Guillermo and shook my head in annoyance. I see Cristela as a little sister. Dismayado ako sa ginawa niya, but I'm more disappointed on myself. Katatapos ko lang magsalita nang biglang bumukas ang pinto ng opisina ko at iniluwan yun si Gwen. Agad na natuon sa akin ang paningin nilang apat. Hey, Gwen. Tumayo si Guillermo at humulik sa pisngi nito. Gwen is Wheeler's cousin, kaya bad trip ito sa akin nang malaman na sa iba ako nagpakasal. Hey, guys, mukhang may meeting kayo, can I speak with Nicolo? Just the two of us. Dude, mauuna na kami, see you around, man. Nang maywan kaming dalawa ay natuon kay Gwen ang mga mata ko. I was worried for a bit when I noticed her eyes. Mukhang galing siya sa pag-iyak. Gwen, why are you here? Hindi siya sumagot at sa halip, lumapit lang sa akin. What is it? She gave me a forced smile. I'm sorry, but I can't stop loving you. I stared at her beautiful face for a second before I let out a deep breath. Nag-usap na tayo, di ba? Hanggat hindi kami hiwalay, iwasan na muna natin ang magkita. Gwen, I don't want anyone to call you a mistress. But I'm willing to be that kind of woman just so I can be with you. Gwen, you're not like that. I don't care anymore, Nicolo. Mahal kita, at nakahanda akong maging kabit, makasama ka lang. Tumingkayad siya at pinulupot ang mga braso sa leeg ko. Natigilan na lang ako nang bigla niya akong hinalikan sa mga labi. Mondo, are you sure this is the address? Yes, Don Flavio. Kinumpirma mismo ng tauhan ko. You don't have to come, Cristela, sasama po ako. Sinalubong ko ang mga mata niya na parang sinasabi na sigurado na ako sa gusto kong gawin. Pumasok na kami sa malaking building at hinanap ang unit number na ibinigay ng utusan ng Don. Matatanggap ko kung 1 o 2 araw, pero ang mahigit 1 linggo na hindi pag-uwi ni Nicolo, hindi ko kayang palagpasin na lang yon. Halos mabaliw ako sa kakaisip na magkasama sila ng Gwen na iyon buong linggong hindi siya umuwi. Araw-araw, para akong pinaparusahan habang naghihintay sa kanya. Ni hindi na nga ako makatulog ng maayos kasi iniisip ko kung ano ang ginagawa nila. Hindi na ako nakatiis pa kaya tinawagan ko na si Don Flavio. Sinabi ko sa kanya ang lahat at pinakiusapan ko ito kung pwedeng kunin niya kay Gwen si Nicolo at ibalik sa akin. Kaya ngayon, heto, nasa harap kami ng pinto ng condo unit ni Gwen. Ang sabi ng tao ni Don Flavio, dito raw umuwi si Nicolo. Kumakabog ng malakas ang dibdib ko. Magkahalong takot, kaba at matinding inis ang nararamdaman ko. Baka masaktan ko si Gwen oras na nakita ko silang magkasama sa loob. Kabit siya, ang kapal ng mukha niyang makipagkita pa rin sa asawa ko. Hindi na kumatok sina Don Flavio dahil gusto nitong mahuli sa akto sina Nicolo at Gwen. Aaminin ko, natakot ako ng bahagya dahil noong huling mahuli nito ang anak niya na may ginagawang kababalaghan, muntikan na niya itong mapatay. Pero iba naman ang kaso ni Master Gerald kay Senyorito Nicolo, si Master Gerald na huli niyang nakikipagmabutihan sa asawa niyang si Doña Bernarda. Binuksan ng kasama ni Don Flavio ang pinto, may ginawa ito gamit ang tools na dala nito. Inabot lang ng ilang minuto bago tuluyang nabuksan ang lock. Halos magdilim ang paningin ko nang madatnan namin sina Nicolo at Gwen sa loob ng isang kwarto, walang saplot. Nakahiga silang pareho sa kama habang nakaunan pa si Gwen sa dibdib ng asawa ko. Nicolo,
Umalangaw-ngaw ang galit na boses ni Don Flavio sa buong paligid. Nagising ang dalawa at nagulat nang makita kami. Napatili pa si Gwen bago nito tinakpan ang sariling katawan sa pamamagitan ng pagyakap kay Nicolo. "Pa, what are you doing here?" Nag-init ang mga mata ko habang nakatingin kay Nicolo kasama si Gwen sa kama. Kumapit ako sa pader sa kaliwa ko. Ang balak ko ay lunukan na lang ang sakit pero may sariling isip yata ang katawan ko. Kusang sumugod ang mga paa ko sa kanila at binalak kong sabunutan si Gwen. "Langya kang babae ka, kasal na kami ni Nicolo kaya ako na ang asawa niya, wala ka ng karapatan sa kanya, haliparot ka." "Hey, hey, don't touch her." Natigilan ako nang sigawan ako ni Nicolo habang ikinukubli sa likuran niya si Gwen. Napatitig ako sa mukha niyang may halong galit sa akin. Tuluyang umagos ang mga luha ko nang makita kung paano niya ipagtanggol si Gwen. Sa ilang segundo, nakita ko ang guilt at awa sa mga mata niya. Nilapitan ako ng mga tao ni Don Flavio at hinawakan sa magkabilang kamay. "Get her out," kaya wala akong nagawa nang pilitin nila akong ilabas. Bago ako tuluyang nakaalis, nakita ko kung paano takpan ni Nicolo ang hubad na katawan ni Gwen gamit ang kumot. Tumayo siya at matapang na sinalubong ang paningin ni Don Flavio. "Tarantado ka," nasa loob sila ni Don Flavio, kasalukuyang sinisermonan siya ng Don, dahil mukhang nagkakagulo na sa loob sa mga naririnig kong pagkabasag ng mga gamit. "Why would you do that? Just why? Nicolo, I'm so disappointed on you. Sa lahat sa inyo, ikaw lang ang inaasahan ko dahil alam kong responsable kayo. Anong iniisip mo at ginawa mo ang bagay na ito?" Wala akong narinig na sagot mula kay Nicolo, kaya nang hampasin ng Don ng kamay nito ang ibabaw ng desk ay halos mapaigtad ako sa gulat. "Answer me, boy, because I love her." Parang tinusok ng libo-libong karayom ang puso ko sa narinig. Mahal niya pa rin si Gwen. Totoong mahal niya ang babaeng iyon. "What did you say? You love her?" "Yes," walang kagatol-gatol nitong tugon. Napahawak ako sa dibdib ko habang pinipigilan ang sarili na makagawa ng ingay. Pikit mata kong pinalabas ang lahat ng narinig ko sa kabilang tenga. Alam ko naman na si Gwen pa rin. Masakit lang talagang marinig mismo mula sa kanyang bibig. "May asawa ka na, I thought I made myself clear, ang asawa mo, nandito at nag-iisa. Ikaw, nagpapakasasa sa ibang babae." "Hindi lang siya ibang babae, pa, she was my fiancé, she's supposed to be my wife." "Pero hindi na, may iba ka ng asawa. Kung nagpigil ka lang sana, baka naging kayo pa ng babaeng iyon." "But no, you really had to screw Cristela. And now, you're gonna be like this." Narinig ko ang paghinga ng malalim ni Don Flavio maging ang ingay ng pag-atres ng upuan. "Don't do this, son, huwag mong ulitin ang pagkakamaling nagawa ko noon sa mama mo, pinagsisisihan ko yun ng malaki." "But pa, I don't love her, please, let me annul my marriage." "No, may nangyari na sa inyo and the whole Hacienda Villarica knows it." Nakahinga ko ng maluwag sa narinig. Buong akala ko talaga, papayag na si Don Flavio. "You have to treat your wife right, Nicolo, oras na mabalitaan kong nakikipagkita ka pa rin kay Gwen, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa iyo at sa babaeng iyon." "Are you threatening me?" "Yes, ngayon, sagot, do you understand me?" "Nicolo, I'm talking to you." "Yes, pa, I'll stay away from Gwen, and I'll be a good husband to Cristela." Mabilis kong pinahid ang mga luha ko. Sa wakas, mawawala na sa landas namin si Gwen. Kakatok sana ako sa pinto para pumasok pero muli akong natigilan sa narinig. "But promise me, you won't bother Gwen or her family. She's important to me, more than anyone else." May pagmamadali ngunit puno ng pag-ingat akong pumasok sa loob ng private office, maagap ko ring isinara ang pinto sa takot na makagawa ako ng kahit kaunting ingay. "Hello." Malaki ang ngiti sa labi ko nang sagutin ang tawag. "Don Flavio." "Oh, hiha, how's the two of you? Okay naman kayo? Is my son behaving?" "Nako, mabuti naman po, Don Flavio. Behave rin si Senyorito Nicolo. Maraming salamat po sa inyo."
That's good to hear. Opo, sa nakalipas na 2 araw, umuwi na po si Senyorito Nicolo. At saka, kinakain na rin niya ang mga luto ko. Paano, naging mabuting asawa talaga sa akin si Senyorito. Hindi na siya masungit, at nasisiguro kong umiiyak na naman ngayon ang buwan na iyon. Isa na lang talaga ang problema. At iyon ang dahilan kaya tinawagan ko si Don Flavio. Pero may hihingin po sana ako sa inyo. Sana po, matulungan niyo ako. Anything, hiha, magsabi ka lang. Maayos na po ang pakikitungo ni Nicolo sa akin ngayon. Pero, ano po kasi, sa magkaibang kwarto po kami natutulog ni Senyorito Nicolo. What? Gusto ko po sanang sa iisang silid kami magsama, tutal po ay kasal na kami. Is this his doing? Opo, ayaw niya po kaming matulog sa lisang kama. Pinalungkot ko ang boses ko at nagkunwari pa akong parang maiiyak na. Hindi po ito pwede. Kasal kami pero sa magkaibang kwarto kami natutulog. Nasasaktan po ako. Baka pwedeng gawan niyo po ng paraan, Don Flavio. Don't worry, Cristela, ako na ang bahala. Salamat, Don Flavio, salamat po talaga. Pinatay ko na ang tawag ng marinig ang mabibilis na yabag ni Nicolo sa hagdan. Paglabas ko, napansin kong nagmamadali ito. Paalis ka na. I have a meeting in 5 minutes. Paalis na siya pero muli siyang huminto at tumingin sa akin. By the way, I have a business trip tomorrow. Baka hindi na ako umuwi. Natigilan ako sa narinig. Kinabahan ako na baka nagre-rason na naman siya para hindi umuwi. Saan ka naman pupunta? Bakit kailangang hindi ka umuwi? I need to leave early tomorrow. It's outside the country, so. Outside the country? Ang layo naman noon. Hindi ba ako pwedeng sumama? At anong gagawin mo doon? Tutunga nga. Anong alam mo sa ganitong klase ng trabaho? May himig ng pang-iinsulto sa boses niya. At aaminin kong nasaktan ako. Sorry po. Saka, hindi pa tayo naghahanimon. Matagal niya pa akong tinitigan bago umiling. Pagkatapos noon ay nagmamadali na siyang umalis. Galit na naman. Napatingin ako sa kusina at naisip na ipagluto siya ng lunch para makabawi naman ako. Dali-dali akong nagluto. Sandali lang din akong naligo bago nagmamadaling umalis para pumunta sa kumpanya nila. Ang laki naman, at ang taas ng building nila. Nakakalula. Alam kong mayaman sina Senyorito Nicolo, pero hindi ko alam na ganito sila kay Aman. Pumasok ako at hinanda ang sarili ko na kausapin ang babae sa front desk. Kilala mo ako, miss? Yes, ma'am. Actually, nasa kasal niyo po ako noon ni Sir Nicolo. Talaga, kilala mo pala ako, kaya pala hindi nagmoldita at pinapasok agad ako, kilala na pala ako. Pagdating namin sa 10th floor, itinuro niya sa akin ang pinto na kulay mahogany, leon daw ang office ni Nicolo, patakbo akong lumapit dito, pero natigilan din nang marinig ko ang mga boses sa loob. May kausap siya, hintayin ko na lang na matapos sila. So, you lied to her. Wala ka talagang business trip. I didn't lie, Frank. May business trip talaga ako na kailangang puntahan. Hindi ko lang sinabi na kasama ko si Gwen. Muntik ko nang mabitiwan ang hawak kong lunch bag kung nasaan ang mga pagkaing niluto ko para sa kanya. Nagkikita pa rin sila ni Gwen. At magkasama silang aalis ng bansa. Nagsinungaling siya sa akin. But why? Akala ko ba nagkasundo na kayo ni Don Flavio? I can't do it. I can't walk away from her. Nanlambot ang mga tuhod ko sa narinig. Kumapit ako sa doorknob ng pinto para kumuha roon ng lakas, dahil pakiramdam ko, bibigay na ang mga tuhod ko. Ayaw niyang tumigil sa pag-iyak, nakukonsensya ako, kailangan kong bumawi kay Gwen. Sa sobrang panginginig ng kamay ko, hindi sinasadyang napihit ko ang pinto at nabuksan yun, nabaling sa akin ang paningin nilang lahat. Nakita ko kung paano natigilan si Nicolo nang makita ko, napatayo ito mula sa pagkakaupo sa table niya. Kagat ang lobby, pumasok ako sa loob at isa-isang tiningnan ang mukha ng mga kaibigan niyang puros konsentidor. Cristela, tawag ni Nicolo sa pangalan ko, and what is this woman doing here? Napatingin ako sa lalaking nagsalita, lukot ang noo nito habang nakatingin sa akin. Kayo ba yung mga kasama ni Nicolo sa hacienda?
Tama ba na nagsasalita kayo ng masama sa likuran ko? Asawa na ako ni Nicolo, kahit hindi niya ako mahal, wala kayong karapatang magsalita ng kung ano-ano tungkol sa akin. Tao pa ba kayo? Bakit madali lang sa inyong mang-insulto ng iba? Porke ba mayaman kayo at katulong lang ako? Hindi siguro nila inaasahan na narinig ko ang mga pang-iinsulto nila sa akin noon. Cristela, enough. Bumaling ako kay Nicolo sa sinabi niya. Parang pinipilipit ng malaking kamay ang puso ko sa sakit. Hindi ako papayag na ganituhan na lang niya ako. Mag-asawa na kami sa ayaw at sa gusto niya. Iniisip mo si Gwen, na hindi siya tumitigil sa pag-iyak at kailangan mong bumawi sa kanya. Ako, paano naman ako? Naisip mo man lang bang bumawi sa akin? Ang luha ng ibang babae, nakikita mo. Pero ang mga luha ko, kahit halos lumuha na ako ng timba, hindi. Asawa mo na ako, Nicolo. Magkaroon ka naman ng malasakit sa akin kahit kaunti. Aalis na sana ako pero tumigil ako nang maalala ang dala kong lunch. Heto, niluto ko para sa iyo. Akala ko kasi, naging makulat na ako kanina kaya ninas ka. Gusto kong bumuwi, iyon pala, may ibang babae ka lang na gustong makasama. Cristela, gusto ko lang sabihin na, mahal kita. Wala akong pakialam kahit marinig pa nilang lahat o kahit pagtawanan pa nila ako. Mahal na mahal kita, Senyorito Nicolo. Bata pa ako, gusto na kita. At nagawa ko ang bagay na iyon sa mansion dahil ayaw ko na mapunta ka sa iba. Kasalanan na ba ang magmahal? Nang hindi pa rin siya nagsalita, umalis na ako. Mabilis akong sumakay ng taxi pabalik sa bahay ni Nicolo. Kanina, wala akong pakialam, pero ngayon, sising-sisi na ako na nagtapat ako sa harap ng mapanghusga niyang mga kaibigan. Lalo pa akong ninas nang makitang 20 na lang ang natira sa 500 ko. Napataksi pa tuloy ako. Hindi kasi magandang mag-emote sa jeep. Nakakainis. Alam nilang si Gwen ang mahal ni Nicolo, pero nagtapat pa rin ako sa kanya. Siguradong lalaiti nila ako lalo. Tahimik akong nakatingin sa pinto kung saan lumabas si Cristela. I'm still with my friends, pero tahimik kaming lahat dahil sa nangyari. So, she heard us, basag ni Gilier sa katahimikan. Siguradong masama ang loob niya ngayon, but how odd was that? Confessing her love to her husband, she's really something, and you're one lucky bastard. Where are you going? Sa bahay. Nang makababa ako ng parking lot, nagulat na lang ako nang makitang nakasunod sa akin sina Gilier. Pinabayaan ko na ang mga ito sa pag-aakalang paalis na rin sila. What are you guys doing here? Why are you here? For Cristela, what? Don't worry, dude. Hihingi lang kami ng tawad, para naman gamaan ang loob niya at... Anong ginagawa niyo dito? Natigilan kami sa pag-uusap nang marinig ang boses ni Cristela, halata ang gulat at inis sa boses nito, nagmamadali kaming sumunod sa loob. Cristela, nabaling sa akin ang paningin niya, hindi ko magawang magsalita nang makita ang pamumula ng mga mata niya, like she was from crying. Ang totoo niyan, sinadya namin sumama dito, because we're here to apologize. Buong oras ay nakatutok ang paningin ko kay Cristela, habang parang umiiwas na ito sa akin. Apologize my foot, Gilier, what? Sumama lang ako, but I don't have any plans on apologizing. Alam niyang hindi siya mananalo sa amin kaya tumango na ito. Okay, we're sorry, oh, so, how do you want me to say that, huh? Gilier, tama na, tumayo sa harap ni Cristela si Anthony para mabaling sa kanya ang atensyon nito. Pasensya ka na, hindi namin sinasadya ang mga narinig mo noon. We were just messing, we hope you can forgive us. By the way, I believe we haven't properly met. Hi, I'm Anthony. Nabaling sa kamay ni Anthony ang paningin ni Cristela, parang ayaw pa nitong tanggapin yon. Pero nang makita niyang nakatingin ako, bumuntong hininga siya bago nakipagkamay kay Anthony. Hi rin, ako si Cristela, hindi agad umalis ang mga kaibigan ni Nicolo, kinailangan kong maghanda ng pagkain para sa kanila. Nagmukha lang tuloy akong katulong dahil sa nangyari, ewan ko kung pumunta sila para humingi ng tawad, o ipamukha talaga sa akin ang lugar ko, na kahit kasal kami ni Nicolo, hindi mababago ang katotohanang katulong pa rin ako nito.
Natigilan ako sa malalim na pag-iisip nang may kumatok sa pinto. Bumukas iyon at iniluwa si Senyorito Nicolo. Hindi agad ako nakaimik nang magtama ang mga mata namin. Can we talk? Pagagalitan niya ba ako sa inasal ko kanina sa mga kaibigan niya? O sa ginawa kong pag-amin? Kung pagagalitan mo ako, gawin mo na agad, inaantok na ako. Cristela, bukas pa rin ang alok ko sa'yo. Alok? Anong alok? Nababayaran kita kapalit ng pakikipaghiwalay mo sa akin. Para akong binagsakan ng langit sa sinabi niya. Buong akala ko, okay na kami dahil namagitan na si Don Flavio, pero hindi pa rin pala, ipipilit niya pa rin ang gusto niya. Ayoko, Cristel, bakit ka ba ganyan? Pagkatapos ng lahat ng sinabi ko kanina, ito pa ang gagawin mo. Hindi ko napigilan ang pagpatak ng mga luha ko dahil sa inis, pati na rin siguro sa pagod na magmahal ng taong ayaw naman sa akin. Sukang-suka ka ba sa akin kaya gustong-gusto mong makawala sa kasal natin dahil baka tulong lang ako? No, don't say that. Leon, ang totoo, di ba? Katulong lang ako kaya hindi mo ako kayang mahalin. Siguro, kung kasing yaman ako ni Gwen, hindi ka magkakaganyan. Kung pareho lang kami na galing sa may kayang pamilya, hindi ka mahihirapang magustuhan ako. Cristela, may ibang mas karapat-dapat para sa'yo. Leong, kaedad mo, bata ka pa, for Christ's sake, kung gusto mo, makipaghiwalay ka sa akin at susuportahan kita, pag-aaralin kita, ibibigay ko lahat ng pangangailangan mo, and once you finish your studies and you become successful, you'll find someone who's worthy for you. Ayaw ko ng iba, ikaw ang gusto ko, ikaw lang, Cristela, you're so stubborn. Kinuha ko ang kamay niya at nagsusumamong tinitigan siya sa mga mata. Kulang na lang ay magmakaawa ako para lang bigyan niya ng pagkakataon. Bakit ba hindi niya makita na ako ang totoong nagmamahal sa kanya? Mahal na mahal ko siya at hindi magbabago ang nararamdaman ko. Nicolo, subukan naman natin. Sige na, baka kapag sinubukan mo akong mahalin, ma-realize mo na ako talaga ang para sa'yo. Cristela, ayoko sa iba, ikaw lang ang gusto ko. Sige na, subukan mo lang, kapag hindi mo talaga ako natutunan mahalin, susukwan na kita. Ito na lang ang naiisip kong paraan para pagbigyan niya ako, hindi bale nang nagmumukha akong kawawa. Basta gagawin ko ang lahat para mahalin niya lang ako. Ito ba talaga ang gusto mo? Tumango ako ng paulit-ulit. Alright, nagliwanag ang mukha ko sa narinig. Pumapayag ka na? Mangako ka na susubukan mo akong mahalin. Cristela, I can't promise you. Bakit? Ganoon ba ako kapangit? Hindi. Bakit nga? Sabihin mo. Do you know how much I wanted to hurt myself when I saw you that morning beside me? And the blood stain on the white sheet. You have to understand me, Cristela, sinisisi ko ang sarili ko sa nangyari. Hindi madali sa akin ang tanggapin ang lahat ng ito. Pero mahal kita, tutulungan kitang tanggapin ang lahat, matutunan mo rin akong mahalin. Nicolo, subukan mo lang, subukan lang natin, wala na akong pakialam. Sorry siya pero makukuha ko ang gusto ko, makukuha ko siya. You might get hurt in the end, ayos lang. Lumambat ang mukha niya nang dahil doon, ilang minuto siyang pumikit na parang nag-iisip sa magiging desisyon niya. Maya-maya ay